Magandang araw mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa atin. Magandang araw po sa atin mga kababayan, maging sa ating mga kababayan diyan sa buong mundo, Europa, Amerika at buong Asia mga kababayan. Magandang araw po sa inyo. Dito ngayon sa Pinas ay maulan dahil may bagyo po, si Krising. So dito po mga kababayan ay mag-umpisa pa lang ako sa aming tahanan dito po sa Kamarin. Ngayon ay alas 3 na madaling araw mga kababayan. So pag-usapan po natin itong train, no, na dati po ay naalala niyo po ba yung sabi ni Pinoy nung araw na idudugto yung LRT papunta ng Bulacan hanggang Cavite at ang MRT7 na hindi naman nila nagawa mga kababayan, at nasimulan yon sa panahon ni Duterte. Kali mga 15% lang yung nagawa nun, halos hukay-hukay lang mga kababayan. So nang panahon ni PBBM ay iyon, mga project na yun ay itinuloy mga kababayan. So nabalitaan nyo ba mga kababayan yung train na binili nila Pinoy ng 2014 ay 10 years na pala na nakatenga? Ngayon ginawan paraan ng ating government upang magamit para sa ating mga commuter, sa ating mga mamamayan mga kababayan. At yung isa pa mga kababayan, kung narinig nyo rin mga balita tungkol doon sa 50% discount na ibinigay nating government para sa commuters ng MRT, LRT at saka LR2 mga kababayan. Binigyan niya ng 50% discount ang mga estudyante, PWD at mga senior citizens mga kababayan. So malaking tulong, malaking bagay sa ating mga kababayan, lalo na sa araw-araw na pumapasok ang mga estudyante mga kababayan. So tingnan ho natin yung paliwanag ng ating mahal na Pangulo na si PBBM na gumawa ng paraan ng ating government upang magamit itong ang Dalian train na galing sa China mga kababayan. Kaya malaking mga train yan sa galing sa China. yan. Ang tawag yung mga Dalian train dahil ito na ba yun? O yan, ito na Dalian po. train. Ito na pala Ayun, gumagana na mga kababayan. Nakabili po tayo sa China ng Dalian train. Tawag Dalian dahil ginawa po sa lungsod ng Dalian doon sa China. Yun lamang, nung in-inspection, hindi daw kaya na paandarin at patakbuhin at gamitin itong mga tren na ito, itong mga karwahe na ito. How many did we get? How many cars? 8 cars. Nakabili tayo na 48 na 48 karwahe para sa tren. 48 na bagon. Mula ng 2014, hindi pa nakatenga lang ito, hindi po nagamit. Kaya ang ginawa natin ay binalikan natin itong mga ito at tiniyak natin na kung ano ba ang kailangan gawin para magamit ang Dalian train na ito ay gawin na natin. Kaya itong train na nakikita natin sa harap natin ito, naayos na ito, pwede nang gamitin. Kaya mula ngayon, gagamit tayo, meron na tayong magamit na karagdagang, we will use 3 trains. So makakapagbuo na tayo ngayon pa lang 3 trains na 3 karwahe. So 9 nitong cars na ito. Wow, doon sa dami. 48, tuloy-tuloy natin na titignan at gagawan ng paraan para naman magamit. Dahil 10 taon nakaparada ito hindi nagamit. Ngunit ngayon ay nagagamit na natin at yan ang iti-testing natin ngayong araw. So nagka-dry run sila. Ngayon lang na in service itong Dalian. First day. Yan, si First time na DOTR, masasakyan ito. Mula nung James binili. Dizon. Mula nung binili, hindi pa nagamit ito. Kaya nakakatuwa naman, hindi naman nasayang ang ating pondo. Yan. Kaya maging Good job sa ating ng ating mga kababayan, lalo na mga senior kasama ni citizen, PBBM lalo na sa PWD administrasyon. at saka yung mga estudyante natin.
Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Bayan nang pumunta si PBBM sa Vietnam ay pinuri po siya ng mga Vietnamese, mga kababayan. So pakinggan natin, mga kababayan, ang sinasabi kung gaano kagaling ang ating mahal na Pangulo at the working president, walang kapaguran, mga kababayan. Presidentong bilang fruitful. Yan. Pamumuno ni PBBM, pinuri ng Vietnamese leaders. Naritong nuskop ni Maine Barreto. Pinuri ng ilang Vietnamese leaders ang pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpalago sa ekonomiya ng Pilipinas sa kabila ng mga hamon sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Vietnam President Vo Van Tong, simula nang maupo si Pangulong Marcos bilang presidente, maraming tagumpay ang nakamit ng bansa sa pag-unlad ng ekonomiya, partikular na sa mga sektor ng socio-economics, foreign policies at security and defense. Para naman kay Vietnam Prime Minister Pham Minh Chinh, nais nilang matutunan ng economic strategy at leadership style ni Pangulong Marcos na dapat tularan ng mga pinuno ng Vietnam. Samantala, Ong Din Yu ang administrasyon at economic performance ni Pangulong Marcos. Aniya, nakagawa ang Pangulo ng mga makabuluhang pagbabago para sa ekonomiya ng Pilipinas. Matatandaang bumisita si Pangulong Marcos sa Vietnam nitong January 29, 2024 para sa kanyang 2-day state visit na inilarawan ni President Tong bilang fruitful. Nakita nyo, mga kababayan, na walang pagod ang ating mahal na Pangulo sa paggawa sa bayan natin, mga kababayan. So kahit bagamat maraming mga batiko sa kanya, maraming mga puna, lalo na itong mga DDS, ay kahit anong magandang ginagawa sa bayan natin, pero sa kanila ay walang ginagawa ang ating mahal na Pangulo. Sampo ng kanyang kasamaan sa administrasyon, mga kababayan. So maraming salamat sa inyong mga panonood, mga kababayan. God bless us all. Ulitin ko, mga kababayan, lalo na ang ating mga OFW, ingat po kayo sa inyong trabaho. Huwag po kayong sumali sa anumang mga rally kung saan pumupunta ang ating Vice Presidente. Busy kalalakwat sa, mga kababayan. So ingat po kayo. Please like and share and comment down below, mga kababayan, para dumami naman ang ating community. Maraming salamat sa oras nyo, sa inyong panunood. God bless us all. O siya, bye bye.